Sa panahon po natin ngayon, ay madali po ang ma-overwhelmed o maligalig sa mga balita pong nasa paligid natin. Mga political factions and discussions, mga pagtaas po ng presyo, meron pang international conflicts, mga disasters, at minsan meron pang problema sa pamilya. Now, bilang bayan po ng Diyos, bilang sumasampalataya kay Jesus, paano po tayo magre-react o magre-respond sa ganito pong kalagayan? Babaliwalain na lamang po ba natin ang ating sitwasyon? Mamaang-maangan na lang tayong ang lahat ay mabuti? O ilalagay ba natin ang ating pag-asa sa mga politicians? Yan po ay mga unbiblical responses. Now, what is the biblical response dito po sa kalagayan natin sa kasalukuyan? Well, ang biblical response po is to pray. Manalangin. Okay. Now, ang Psalms po na ating pinag-aaralan sa ating series, ito po ang greatest prayer book of God's people. Ito po ang prayer book ni Jesus. Ito po ang prayer book ng early church. Ito po kasi ang mga psalms o ang mga awit ay mga kaloob na panalangin na ibinigay po sa atin ng Diyos. Tinuturuan po tayo kung paano tayo mananalangin. Halimbawa, pag galit tayo, pag confused tayo, tinutulungan din tayong manalangin pag tayo po ay grieving o nalulungkot. O kaya nararamdaman natin tayo ay iniwan, halimbawa ng boyfriend, girlfriend, whatever, ng asawa. Okay, paano manalangin pag uncertain tayo sa future? Now, ang Psalm po, tinuturo sa atin na ang pananampalataya po sa Diyos ay hindi po yung absence of difficult, negative emotions. Rather, ang mga awit po, kung gagamitin natin ito, ay tinuturuan tayo na dalhin po natin ang mga negative, difficult emotions natin sa harapan ng Diyos. Kasi po, ang Diyos, hindi siya nabibigla. When we pray, even when we feel we do not want to pray or we want to kill people, God is not shocked. Now, kaya po ipagpapatuloy natin yung series natin dito sa Book of Psalms. At ngayon, nakahanap na ako ng title ng series natin. Ang series title po natin is to, When the World is Shaking, Pray the Psalms. Okay? Pag ang mundo po ninyo ay parang nililindol, okay? Sinishake, you pray the Psalms. Dahil kahit na po unstable ang buhay po sa mundo, ang Diyos po laging stable. Sabi nga sa inawit natin, He is on the throne. Now, para po maintindihan natin yung binasa ni Ron J, ay ipaliwanag ko po sa inyo yung context ng Psalm 73. Ang Psalm 73 po ay opening psalm sa book 3 ng mga Psalmer. Ang ibig pong sabihin nito, ang Psalm po kasi, ang mga Psalms ay merong 4 books. Book 1, Book 2, Book 3, Book 4. Ang Psalm 73 is the opening of Book 3 ng Psalm. Yung Book 1 and 2 po ay pinapakita sa atin doon yung mga marami pong awit ni David, ni King David. Karamihan po sa mga Psalms ay sinulat ni Haring David. Pero yung Book 1 and 2 po ay pinipicture po yung mga victories ni David at yung confidence po ni David sa Diyos. Pero pagdating po sa Book 3, dito po ay pumapasok na po yung psalmist doon sa dark night of the soul ng Israel. Kasi po dito, dinidescribe po o tinuturuan ng mga psalmist yung Israel kung paano nila haharapin yung kanilang national crisis, yung kanilang exile, at saka yung broken expectations nila. Now, yung pagkalagay po sa Psalm 73 ng mga compilers, dito sa opening, pinapakita po nila na yung pagsamba natin sa Diyos
ay pwede po nating dalhin sa Kanya yung mga honest doubt natin, sabi ng Kapampangan, at saka po yung mga struggle natin with God's justice. Pwede po nating dalhin yung mga pagdududa natin sa Diyos, yung mga pagku-question natin sa justice ng Diyos, kahit na po tayo ay nagwo-worship sa Kanya. And God is not shocked. Okay? Dito po, si Asaph, na siya pong kumumpose nitong Psalm 73, kinukonfess po niya yung kanyang experience. Ano ang kanyang experience? Well, naiinggit daw po siya sa pagtatagumpay ng mga taong malalayo sa Diyos. At dahil doon, kinu-question niya sa harapan ng Diyos yung kanyang godly lifestyle. Pero eventually, okay, siya po ay naliwanagan. Okay, nang siya raw po, dalhin niya yung kanyang mga issues na ito sa harapan po ng presensya ng Diyos in the sanctuary. Kaya ang naging conclusion niya ay ito. Okay? Kahit na parang yung mga taong malalayo sa Diyos ay umuunlad, yumayaman, para bagang sila ay nag-i-enjoy sa buhay, na walang mga problema sa buhay, ang nakita po ni Asaph nung siya pumasok sa sanctuary ay ito. Don't envy the wicked because you're good in God. Okay? If you envy your friends who are far from God because you see they are prospering, they are successful, as if they're enjoying life more than you do, this is the conclusion of Asaph. Don't envy them because you're good in God. Sabi po niya sa verse 1, God certainly is good to Israel. Conclusion niya po ito after his struggle. To those who are pure in heart. At yan po ang gusto kong ipaliwanag sa inyo at pag-aralan po natin, i-track po natin yung naging journey po ni Asaph kung paano po siya nakarating sa ganitong konklusyon. Now, tingnan po natin, 4 na tiyata ito. Una, the trap. Na-trap po kasi si Asaph, kaya po nagkaroon siya ng struggle. Ano ang trap niya? Paano siya na-trap? Because he was comparing his internal struggles with the wicked external success. Kino-compare niya kasi yung kanyang mga struggle in following Yahweh doon po sa external success ng mga taong malalayo sa kanya. Now, wicked. Sino po ang mga wicked na binabanggit niya? Ito po yung mga taong nire-reject nila yung covenant po ng Diyos. At nire-reject po nila yung kautusan ng Diyos para sundin nila ang sarili nilang nais. Those are the wicked. Now, ang verse 1 po, yan po ang conclusion ni Asaph after his struggle. That God is good. That God is good to those people whom He chose, and that God is good to those people whom God has entrusted with His laws. Hindi po malupit ang Diyos sa kanila. In fact, God is good to them. Pero, yun ang conclusion niya, pero bago po niya marating yung ganitong conclusion, si Asaph po, kinwestiyon niya yung kabutihan ng Diyos. In fact, he even questioned God's dealing with him. Okay, why? Well, tulad sinabi ko, nainggit po siya sa mga nakikita niyang mayayabang, wicked, malalayo sa Diyos dahil sila'y umuunlad. Ano ang nakita niya sa mga mayayabang, sa mga malalayo sa Diyos? Una, they seem to live comfortable, trouble-free life. Parang mas komportable sila, malulusog ang pangangatawan, nakikita parang secure sila, financially comfortable sila, at they are free from the problems of common people. Hindi sila nahihirapan tulad ng mga karaniwang tao. Pangalawa, na-observe niya ni Asaph, sila, dahil sa kanilang success, they are proud. They are proud of their success and they are proud of their status. Sabi nga, dinescribe ni Asaph, pride is their necklace. Pwede mo palang ikwintas yung pagmamayabang. Dahil po, successful sila
ang kanilang kwintas daw po ay yung kanilang kayabangan. Yung kanilang wealth, yung kanilang success, make them arrogant. And then, pangatlo po, naobserbahan ni Asaph, they live in luxury and self-indulgence. Okay? Sabi po niya, their eyes swell out through fatness. Yung bang namumugto na yung kanilang mga mata sa katabaan. Okay? Yung sobra-sobra po, yung kanilang mga kayamanan, kaya nagagawa nila, they indulge themselves in luxury. Okay? At hindi lamang po yun, they prosper despite their godlessness. Umuunlad po itong mga taong ito. Okay? Sa kabila po ng mga sabi niya, ni Asaph, they speak arrogantly and disrespectfully against God. Pag nagsalita sila, para bang hinahamon nila ang Diyos. Tingnan ninyo, masama ang ginagawa ko, umuulad ako. Sabi niya, hindi ko sinusunod ang Diyos. Alam kaya ng Diyos ito? Talaga bang nabubuhay ang Diyos? Okay? Sabi nila, how would God know? Does the Most High know anything? In short, ito po ang sinasabi ni Asaph. Hindi sila sumusunod sa Diyos, pero parang sila ang binebless dito sa mundong ito. Yan po ang dilema ni Asaph. Now, ang question ko sa inyo, can you relate? Can you relate dito po sa experience, struggle ni Asaph? I can relate. I'm sure you can too. Nakikita po natin yung mga politicians. They become richer and richer. Okay? Kahit na po corrupt sila, they have the power, they become richer and richer. Nakikita po natin yung mga taong dishonest, okay, they become more successful. Mandaraya sila sa kanilang business or whatever, pero parang successful sila. Nakikita po natin yung mga arrogant influencers gaining millions of followers. Nakita mo yung ibang mga nagpo-post ng magagandang inaalis sila ng FB, pero yung mga ano ang pinopost diyan, okay lang, meron pa silang millions of followers. And people, they openly reject God, seem to enjoy comfortable lives. I can relate. And you can relate. Okay? Hindi nila hinahanap ang Diyos, hindi nila sinusunod yung kanyang mga utos, pero parang nire-reward pa sila ng buhay. Injustice, sasabihin natin. At dahil po dito, ano po ang naging resulta kay Asaph? Ano ang naging resulta? Well, si Asaph po, kinwestiyon niya yung justice ng Diyos or kinwestiyon niya ang injustice ng Diyos. Okay? And how he deal with Asaph. Dito sabi po niya, ang pakiramdam po ni Asaph, dito ay yung kanyang pagtatapat sa Diyos ay walang kabuluhan. It's pointless. It is unrewarded. Sabi po niya sa talata, all in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. Parang sinasabi niya, sinikap kong maging tapat ako sa Diyos. Ginagawa ko yung alam kong mabuti sa Diyos. Nagiging patas ako sa aking kapwa. Pero, wala akong napapala. Nahihirapan ako araw-araw. Hindi ko nakikita yung ginagawa ng Diyos doon sa mga kaibigan ko o mga taong malalayo sa Kanya. Sila binibless ni Lord. Ako, hirap na hirap ako sa aking buhay. Now, this is a trap. Ito po ay isang patibong. Ano po ang patibong na ito? Pag kinukumpare po natin ang ating mga inner struggles doon po sa success ng mga taong malalayo sa Diyos. Tandaan po ninyo, that is a trap. Okay? Pag inihahambing mo ang iyong mga struggle sa iyong pagsunod sa Diyos, sa iyong pagnanais na maging malinis sa Kanya, at kinukumpare mo doon sa mga panlabas na success ng mga taong walang struggle. Bakit yun? Mas maraming nabebentang kotse. No? Napaka-dishonest niya. Pero ako naman, honest ako. Pag sinabi kong ito binaha, agad kong sinasabi ito binaha, yung iba, pagtatakpan pa na, pero nakakabenta sila. Bakit ganun?
Parang gano'n. Sinisikap ko. Bakit yun? Manluloko yun. Nagpipiyesa siya. Yung mga, kunwari, yung sasabihin niya, yung ito, may sira ito. Pero wala naman sira, papalitan niya. Tapos ako naman, honest ako. No, minsan binibigyan ko pa yung mga customer ko ng mga... Pero bakit sila umuulat? Ako hindi. You're questioning. You're questioning God's justice. Bakit ganyan? Well, mga kapatid, trap po yan. Okay, patibong po yan. Okay, how can we paano nating malalaman na trap na po tayo tulad ni Asaph? Una, natetempo tayong wag nang sundin si Jesus. Okay naman ang buhay natin. Nung sumunod tayo sa Panginoon, na gumanda yung buhay natin, pero nung makita natin, yung kaibigan natin, parang mas umunlad siya kaysa sa atin, parang nagdududa ka na. Okay ka naman. Okay ka naman. Okay? Gumanda nga yung buhay mo eh. Gumanda yung pamilya mo. Pero nakita mo, yung kapitbahay mo, bago na naman yung kotse pumarada. Kayo, ikaw, bulok-bulok na yung kotse mo. Okay? Now you begin to question. Pangalawa, kinu-question mo na, bakit hindi ginagantimpalaan ng Diyos ang iyong faithfulness? Naku-question mo, bakit ako? Faithful naman ako sa Diyos. Bakit hindi ako binibless ng ganon tulad ng ibang tao, kaibigan ko? Okay? At ang masama po dito ay ito. Merong inner turmoil. Merong panloob pong inner struggle. Kasi sinisikap mong intindihin ito pong nangyayaring ito, yung justice ng Diyos, so you call it injustice, pero ang hirap. Habang iniisip mo ito, lalo kang nahihirapan. Bakit? Kasi ang paniniwala mo ganito. Ang common paniniwala natin ito. Okay? Kung gagawa ako ng mabuti, bibless ako ng Diyos. At pag gumawa ako ng masama, paparusahan ako ng Diyos. Yan ang paniniwala. Yun ang common belief natin. Kaya tayo nag-struggle. Okay? Okay? Nakita mo yung kaibigan mo. Kaibigan mo na naman. No? Ito, malayo sa Diyos. No, persecutor mo pa. Okay? Nandun sa Japan. Nagpapakuha ng picture doon sa cherry blossom. Kasama yung girlfriend niya. Napasaway din. Japan ha? Ikaw, hanggang Gapan ka lang. Hindi pa nakarating ng Gapan. Okay? You question God's justice. Bakit ganon? Okay? Pero, this is the trap. Mga kapatid, trap po ito. Now, let's go to the second T, the turnaround. Kasi ang conclusion ni Asaph, God is good. Pero bago po siya nakarating doon sa conclusion niya, meron pong struggle. Kaya ano yung susunod na T, yung turn around. Nagkaroon ng turnaround si Asaph when he entered the sanctuary of God. Okay? At nag-shift po yung kanyang pagkukumpara, nakita niya ang perspektibo ng Diyos. Okay? Kaya po, nagkaroon ng turnaround. Kailan? Nang pumasok siya sa sanctuary. Yung sanctuary po ay kumakatawan sa place of worship, sa presensya ng Diyos. Doon po nagkaroon ng turnaround. Yung pong mga struggles natin, mga kapatid, ganito po yan. Yung pong mga struggles natin ganyan ay magiging maliwanag lamang po natin sa atin pag pumasok po tayo sa presensya ng Diyos. Sa labas po ng presensya ng Diyos, kung hindi ka nagsisimba, okay, kung paglinggo nasa mall ka o kaya anong pinapakinggan mo, maiinggit ka lang actually. Maliliwanagan mo lamang po ang mga bagay na ito, yung mga inner struggles na ito, pag ikaw ay pumasok sa presensya ng Diyos. Ano po alam niyo ba anong dilema ni Asaph? Kung ibo-voice out po niya yung kanyang mga opinion, kasi kinu-question niya yung justice ng Diyos, bakit sila hindi naman tapat, ganto-ganto, ako naman tapat ako. Bakit ako hindi believers? Kung ibo-voice out po niya yon, alam mo ba ninyo ano mangyayari sa kanya? Magiging katitisuran po siya doon sa mga tapat niyang mga kasama.
At hindi lamang po yun, mapagsususpetsahan siya ay hindi tapat sa Diyos. Hindi siya na magiging tapat doon sa bayan ng Diyos na kanyang pinangungunahan. Alam niyo ba si Asaph? Hindi po siya ordinaryong Hudyo. Siya po ay leader ng pagsamba doon sa templo. Si Asaph, hindi siya backup singer. Okay? Siya po ay hindi lang siya lead singer. Siya po ay puno coordinator, singer po doon sa worship po, doon sa temple. Kaya nung sinabi niyang, pag sinabi ko ito sa aking mga nililid, tingin nila sa akin, traitor ako. Kasi pag nag-worship kami, sinasabi ko tapat ang Diyos, sinasabi ko makatarungan ng Diyos, sinasabi ko makapangyarihan ng Diyos. Pero pag sinabi ko na, bakit ganun? I will be a traitor. Kaya yun ang dilema niya. At si Asaph po, gusto niyang unawain itong nangyayaring ito kasi iba yung kanyang paniniwala sa kanyang nakikita. Okay? Gusto niyang unawain yan kasi siguro gusto niyang ipaliwanag din sa kanyang mga worshippers. No? Kasama niyang nag-worship kasi siguradong naobserbahan din nila yan. Pero habang iniisip niya ito, kung paano niya maintindihan ito, parang mas mahirap. Sabi diyan, it is a wearisome task. Sabi po sa talata, if I had said this, I will speak thus, I would have betrayed the generation of your children. Pag sinabi ng ganyan, I will be betraying the people of God who are faithful to Him. At nung unawain po niya, sabi niya, but when I thought how to understand this, it seemed to be a wearisome task. A wearisome task, ibig sabihin, parang he's trying to fit, sabi nga nila, a square peg in a round hole. Ano naintindihan yun? Hindi niya paliwanag yun. He's trying to fit a square peg, kwadradong peg, sa isang round hole. Ang common belief, God will bless me if I'll do good. But the reality is this, those people who are far from God are being blessed. And I'm not being blessed. So, but there is a turnaround. The turnaround came nung sinabi po niya, until I went into the sanctuary of God, then I discerned their end. Kailan po ang shift? In the sanctuary. Doon po sa presensya ng Diyos. Doon sa sanktuaryo, doon sa presensya ng Diyos, sabi niya, I discerned their end. Nakita niya, napagtanto niya doon sa presensya ng Diyos ang wakas ng mga taong malalayo sa Diyos bagamat sila ay umuunlad. Ano po ang nakita niya? Sabi niya, truly, you set them in slippery places. You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment, swept away utterly by terrors. Sabi po niya, God set them in slippery places. Inilagay raw po sila ng Diyos sa madulas na daan. Yung mga nagmamayabang ng kanilang kayamanan, yung kanilang tagumpay, bagamat sila'y malayo sa Diyos, sabi ni Asaph, they will be ruined suddenly. Unexpectedly, they will be ruined. Why? Because God placed them in slippery places. Halimbawa, isang businessman po, naging mayaman, okay? At na-conclude niya na hindi na niya kailangan ng Diyos. Kaya gumawa po siya ng mga decision na unethical, hindi na po mabubuting desisyon. Nagkaroon siya ng mga legal problems hanggang lahat po ay nag-collapse. Yumaman siya, pero yumabang siya. At sabi niya, hindi ko na kailangan ng Diyos, kaya po gumawa siya kung ano-anong mga maling desisyon, nagkaroon po ng mga legal problems, and then everything collapses. Ano po ang slippery place, padulas na lugar na kinatayo niya, yung pong kanyang kayamanan ay nag-create ng illusion sa kanya. Naisip niya, hindi na siya matutumba. Illusion.
slippery place. Ang biblical example po niyan, naalala niyo si Nebuchadnezzar, yung hari ng Babylon, sabi niya, nung pong siya na ang hari ng buong mundo at that time, sabi ni Nebuchadnezzar, hindi ba ito ang Babylon, the great na aking itinayo? And then God humbled him. Slippery place. Isa pang halimbawa ng slippery place, isa pong political leader. He gains power and became, nung naiboto na siya, sabi niya, iboto niyo ako. Ako'y para sa mahirap. Nung naiboto na po siya, nakaupo na siya sa pwesto, naging corrupt na. Okay? Kaya po, nagpayaman siya sa pera po, kaban ng bayan, dahil ang paniniwala niya, wala nang magcha-challenge sa kanya. Pero eventually, nagkaroon ng scandals, nagkaroon ng Senate hearing, nagkaroon ng betrayal, nagkaroon ng public disgrace, and brought him down. Biblical example, si Pharaoh, tuloy-tuloy po niyang pinamatigas yung kanyang puso laban sa Diyos hanggang yung kanyang kingdom was devastated. Ano ang slippery place? Power. Naging kanyang lugar kung saan siya babagsak. Another example ng slippery place, isa pong pamilya. Mga buo silang mga Kristiyano, naging tuloy-tuloy po yung kanilang pag-unlad hanggang hindi na sila nag-worship. Okay? Hindi sila nagdepende sa Diyos kasi naisip nila yung kanilang pag-unlad ay kanilang sariling kakayanan. Kaya ano po ang madulas na lugar nila, yung kanilang prosperity ay naging substitute sa Diyos. Sabi po ng Bible, sabi ni Asaph, you have placed them in slippery places. Kaya po, mga kapatid, dito si Asaph, nakita niya, napagtanto niya yung mga taong mayayabang, pinagyayabang yung kanyang lifestyle, sabi ni Asaph, para silang mga taong nananaginip. Masarap ang panaginip, kumakain sila ng hamon, kumakain sila na nasa Boracay sila, nasa Japan sila, nasa China sila, and then nagising sila, panaginip lang pala. Ganyan po ang mga taong arugante, mayaman, sabi nila sa sarili, hindi ko kailangan ng Diyos. Eventually, when God will come to judge them, they will be like a dreamer. In fact, sabi po ni Asaph, pag ang Diyos na ang humatol, sabi niya, they will be despised by God as phantoms. Parang ang Diyos, God will despise these people. Yung mga nagyayabang, bagamat malayo sa Diyos, umuunlad, ay sina-challenge ang Diyos. Pag ang Diyos po humatol na, these people will be despised by God. Hahamakin po sila ng Diyos. Kamumuhian sila ng Diyos. Again, kailan po papasok ang ganitong realization? When you enter God's sanctuary. Hindi po natin ito maiintindihan sa labas. Hindi natin po ito maintindihan kung lagi lang tayo sa mall at pinagpapalit natin ng Sunday worship sa mall or kung saan-saan. Hindi mo yan maintindihan. Pag nasa mall ka, nakikita mo parang walang problema yung mga tao. O kaya nasa Jeds ka. Okay. Tapos nakita mo maansasayan ng mga tao. Nakikita mo nagwo-worship dito, wala yan. Maintindihan mo lang yan when you enter the sanctuary. Well, what is the sanctuary? It is the awesome presence of God. In God's sanctuary, everything will be weighed, will be valued according to God's standard, hindi po according to this world's standard. Diyan po ang sanctuary. Kaya, mahalaga pong we go to the sanctuary. Or else, we'll be tempted. Matutukso po tayo mga kapatid. Mainggit po tayo doon sa mga taong malalayo sa Diyos. Pero umuunlad. Kaya po, ito po ang application dito. When you are tempted, sino po dito ang natutukso? Dahil, okay, alam niyo na. Okay. Pag natutukso po tayo, we enter the sanctuary. Don't run away from the sanctuary. We enter the sanctuary.
Huwag po nating gagayahin yung mga taong hindi tapat because we might fall into this trap that Asaph has experienced. Pero si Asaph, meron pa po siyang natutunang katotohanan habang nasa sa kanyang sanctuary. Ito po yung pangatlong T, the truth. Ang natutunan pa ni Asaph, doon po sa sanctuary, God's steadfast love remains. Hindi pa rin po siya iniiwanan ng Diyos. Bagamat nagkaroon siya ng ganong karanasan, nag-doubt siya. Pinagdudahan niya ang kabutihan ng Diyos, pinagdudahan niya yung kanyang godly lifestyle, nakita pa rin ni Asaph in the sanctuary, God still accepts him. The negative truth, the negative truth, outside the sanctuary, there will be inner conflicts. The conflict will intensify. Yan po ang negative truth. When you are outside the sanctuary, you will see more injustice. Okay? And then, you will be filled with turmoil. Siguro nung ginagawa ko ito, inisip ko ito siguro halimbawa ito ng mga Kristiyanong yung punong-puno na yung isip nila ng politics, punong-puno na ng hate ang kanilang sarili, kaya nagpo-post sila with bitterness. Kasi the more you avoid the sanctuary, the more you will have inner conflicts. Sabi po ni Asaph dito, when my heart was embittered, I was fierce within, and then I was stupid and ignorant. I was like an animal before you. Ganito po ang nangyayari. Pag umalis ka sa sanctuary, si Asaph po, describe niya yung kanyang sarili, his heart is like an animal. Animals react and move by instincts. Di ba? Instincts, yung mga hayop. They just react, they just move by instincts. They are not thinking. Kaya sabi ni Asaph, nung wala ako sa sanctuarya mo, I was embittered. Punong-puno ako ng galit sa puso ko. At para akong hayop sa harapan mo. I was just thinking, I was just moving by instinct. Hindi ako nag-iisip. Yan po ang mangyayari. Pero merong positive truth dito. The positive truth is this. God's guidance remains despite our struggles. Kasi sabi po ni Asaph, nevertheless, I am continually with you. You have taken hold of my right hand. You will guide me with your plan, and afterward, receive me to glory. Mga kapatid, nag-struggle ka ngayon? God still remains. Gusto ko pa rin gabayan ng Diyos. Gusto ko pa rin ituwid ng Diyos sa iyong mga nararamdaman. Kaya po, having this revelation while in the sanctuary, si Asaph po had this great realization. And this is the last T, the treasure. Okay? Ito ang conclusion na ni Asaph. God Himself is our ultimate portion. Ito po ang final declaration ni Asaph matapos po niyang makita itong revelation na ito about the wicked na kinainggitan niya. Ano ang nakita po niya? Ano ang declaration niya? Ito po, babasahin ko lang po para po makita natin yung pagkatugma-tugma po ng awit na yan. Ito po ang natuklasan niya. Whom am I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Anong natuklasan ni Asaph? Matapos niyang mag-struggle siya, God Himself is our ultimate treasure. Para pong ganito. Paano pong nagiging ultimate treasure sa atin ng Diyos? Kailan po mararanasan at makikita ng isang tao na ang Diyos talaga ang kanyang ultimate treasure? Parang ganito. Sila Grace po at Norman nung bata yan, dahil wala po kaming masyadong pera. Wala kaming pera. May pera kami pero hindi para pambili ng toys. Pag po nagmo-mall kami, sasabihan ko na po yan, magmo-mall, dadaling ko yan sa mga toys, Toy Kingdom, pang iba-iba dyan. Sabi ko, you can touch,
You can play, but we will not buy. Okay? No money. Okay, so pagpasok po nila sa toy, sa SM, they're overwhelmed. And then, ganito nangyayari. Pag po napansin nila na parang sila na lang, parang nawala kami sa paningin nila, alam ho ninyo, iiwanan po nila yung mga toys nila. And Mama, Papa, saan kayo? Siyempre, yung bata alam ko natakot. So sila sisigaw, nasaan kayo? They forget about the toys. All they ask is, where is Papa? Where is Mama? At pag po nakita kami, alam ho ba ninyo, umiyak na, no? Kukunin nila yung kamay namin and we can go home without the toys. Ganyan po ang isang tao. Yung pong yaman niya, yung success niya, parang mga toys lamang yan. In times of crisis. Pag nagkaroon po ng crisis, halimbawa, matinding sakit, cancer halimbawa, yung pong kayamanan niya, yung success niya, hindi po niya yan mahalaga sa kanya. Sinong hahanapin niya? Ang Diyos. Everything are toys. Ganyan po yan. Meron po tayong kapatiran, milyonaryo po, yung kanyang misis, meron isang pwesto sa palengke. Tapos, ordinary check-up. Ordinary, routine check-up. Pero nung pong check-up, nalaman yung misis niya, meron siyang severe case. Hindi na pinauwi. Routine check-up. Then, kailangan i-confine yung misis. And then, umuwi po yung lalaki. Kinuha niya 1 milyon sa pera kasi mayaman. Pagbalik po niya doon, ilang araw, wala na si Mrs. This is true story. Nung pong pinuntahan ko sa bahay sa Lamay, nakasabay ko pa yung isang congressman, umabol hindi ko sasabihin yung congressman. Hindi niya pinansin yung congressman, tumakbo sa akin. Niyakap ako. Alam mo sabi nung taong ito, Pastor, walang kwenta ang pera. Pagbuhay na ang nakataya. That's the point, mga kapatid. Success, prosperity, in times of crisis, they're just toys. Laruan lang. Iiwan mo lang yan. Because God is our ultimate reward. God's hand is our true security. Yan po ang natuklasan ni Asaph. Yan ang nakita na niya. Kaya, ano po ang konklusyon ni Asaph? Nung i-compare niya ang buhay niya, yung lifestyle niya, doon sa buhay ng mga taong malalayo sa Diyos na dati kinainggitan niya, ito po ang sabi ni Asaph. Babasahin ko ulit. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, basahin nga natin. Ang ganda nito eh. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord my refuge, and that I may tell of all His works. That's His conclusion. Sa Tagalog, ang mga taong lumalayo sa inyo ay tiyak na mapapahamak. Ang mga nagtataksil sa inyo ay lilipulin ninyong lahat. Ngunit ako, itong conclusion niya, minabuti kong maging malapit sa Diyos. Kayo, Panginoong Diyos, ang pinili kong kanlungan upang maihag ko ang lahat ng inyong mga gawa. Ano po ang conclusion ni Asaph? I hope this will be your conclusion. Basahin natin. Slide. Basahin natin. I don't envy the wicked anymore. I'm good in God. That's Asaph
conclusion. Balik tayo sa verse 1. Yun po ang conclusion ni Asaph after his bittersweet experience. Ang sabi niya, ang tanong natin, kanino mahahayag ang kabutihan ng Diyos? Tingnan niyo yung verse. Truly, God is good to Israel, to those who are pure in heart. Yun lamang pong malilinis ang puso. Yun lamang pong tapat ang puso nila sa Diyos. Sila lamang ang makakakita ng kabutihan ng Diyos. Pero yung pong hindi tapat, yung pong malalayo sa Diyos, ang tingin nila sa Diyos, malupit. Pero doon sa mga tapat sa Diyos, sila po mararanasan nila ang kabutihan ng Diyos. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Now, in conclusion, let's review the journey. The trap, we will start envying the wicked. Yan po ang una. Matatrap ka if you begin to envy those who are far from God. Pero there is a turnaround. Okay? So, we move from envying the wicked to entering God's sanctuary. Hanapin po natin ang presensya ng Diyos because when we enter the sanctuary, we will discover our treasure. And our treasure is this: God is our ultimate good. Why? Because this is the gospel message. Ang gospel message po ay ito, the kingdom message. Ito, the kingdom of God is here through Jesus Christ by the Holy Spirit. But it is not yet complete. Nung nabuhay pong muli ang ating Panginoong Kristo mula sa mga batay, in-announce po ng Diyos na ang evil po hindi final sa mundong ito. Bagamat nanalo na po ang ating Panginoong Kristo sa kasalanan, kay Satan, sa kamatayan, through the cross, nandyan pa rin po ang masama. Pero wag po nating i-evaluate ang ating buhay batay sa kasalukuyan. I-evaluate po natin ang buhay natin batay sa darating. Batay po sa kingdom of God in Jesus Christ. If you are a gospel believer, a person who believes on Christ, the kingdom of God has come, but it is not full yet. Makikita mo pa rin yung mga taong malayo sa Diyos uunlad. Pero ikaw, ako, hindi tayo tumitingin sa ganyan. Ang tumitingin tayo doon sa darating kung kailan bibigyan po ng katarungan ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po mga kapatid. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay nasa presensya ng Diyos. Nasa sanctuary po tayo ng Diyos. Kung saan ang lahat po ng bagay ay ini-evaluate ng Diyos batay sa kanyang standard at hindi batay sa standard ng mundong ito. Kung kayo po ngayon ay nag-i-struggle sa iyong inner life o sa iyong kaugnayan sa Diyos, tapat kayo pero nakikita niyong ibang taong malayo sa Diyos sa iyong buunlad kaysa sa inyo, you are on a trap. You go to the sanctuary. I-evaluate mo po ninyo ang lahat ng bagay batay sa standard ng Diyos, hindi batay sa standard ng mundong ito. Without God, success, wealth are just toys. When crisis will come, ultimately God is your ultimate portion. Kaya po, let us thank God
for giving us this truth ngayon po umagang ito. Let us thank Him. Let us bless His name. And let us promise our faithfulness to Him kung paano po siyang naging faithful sa atin through Jesus Christ. Ama naming nasa langit, purihin po ang pangalan ninyo dahil kayo ang Diyos na nasa trono. Kayo po ang aming ultimate reward sa buhay na ito. Kayo po ang hahatol. Kayo po ang nasa trono. Kayo po ang nagligtas sa amin. Hindi nyo kami pinagkukulang. Binibigay po ninyo ang lahat ng aming pangailangan. Panalangin ko po kung meron sa amin dito nag-struggle sa kanyang katapatan sa Diyos dahil naiinggit siya sa ibang mga tao na malayo sa iyo. Panalangin kong baguhin mo ang kanyang isip. Pagalingin mo ang kanyang mga hurts. At bigyan mo siya ng bagong pag-asa sa iyo. Tumatag siya sa kanyang pananampalataya. Mamuhay siya bilang tapat mong anak at lingkod. O Diyos, maraming salamat. Dahil minsan, nagdududa man kami, hindi mo kami iniiwan. Inaakay mo pa rin kami. Pinakikita mo pa rin sa amin, mabuti ang aming kalagayan sa mundong ito. Salamat po sa inyo, O Diyos, dahil kayo nga po ang aming portion. Bahagi ka namin. Kayo po ang hindi pwedeng mawala sa buhay namin dahil kayo po ang ultimate reward namin at portion. We bless your name and thank you for giving your Son and the Holy Spirit as our guarantee na kayo nga po ay sumasa amin at kami sumasa iyo. We bless you. In Christ's name we pray. Amen.